Yo, what's up mga boss? Ating silipin o pag-usapan itong tatlong kilalang mga tao mga boss, no? Former President Pinoy Benigno Aquino III, PRRD Rodrigo Roa Duterte, at kasulukuyang presidente natin mga boss na si PBBM Bongbong Marcos Jr. Ating umpisahan dito kay Pinoy mga boss. So dito mga boss, ang Liberal Party, ito yung grupo nila. Pinoy, Mar Rojas, Drilon, sino pa tong Leni Robredo, Kiko Pangilinan. Yan yung mga kilalang Liberal Party mga boss, no? Sa nakaraang 6 years ay nandyan yan sa pwesto sa ating gobyerno mga boss. At ating silipin yung kanilang mga nagawa, proyekto mga boss. Ito yung mga dikit-dikit na bowl CR mga boss, na milyones yung halaga daw niyan. Basura na may konting dagat, Manila Bay, Ilog, Pasig mga boss, hindi nawala yan. Marami ng presidenteng dumaan. CPP, NPA Founder Statue, at marami tayong nakikitang mga ganyan mga boss. Benigno Statue, kalat yan dito sa Pilipinas. Libreng anting-anting, laglag bala sa NAIA Airport mga boss, at hindi nawala yan. 12 million bridge na sinorvey nila mga boss, no? Kahoy lang pala at nalaglag din sila doon. Imported na basura galing Canada yan mga boss, pinadala sa Pilipinas. Talagang container yon mga boss. Yolanda relief goods, at nabulok na lang yung mga relief goods na yon mga boss, at hindi nga pinamigay. Shabu Laboratory sa Bilibid, talagang under Aquino mga boss ay kilala yon. Ang lahat ng yon mga boss na sa nakaraang Pinoy administration ay sinugpo yan ni Pangulong PRRD mga boss, Rodrigo Duterte. Lahat ng yon, yung basura pinabalik niya sa Canada yon mga boss. Laglag bala ay tinanggal niya yan sa NAIA. At ito mga boss, to sa Davao hindi niyo makita ang pangalan o mukha. Lahat ng proyektong aking nagawa, kagaya ng pinagawa kong park dito sa gitna ng syudad, tinawag itong People's Park. Dahil ito ay pera ito ng mga tao. At kung meron man isang bagay na kung saan makita nyo nakaukit ang aking buong pangalan, iyon ay ang aking magiging lapida pag ako ay sumakabilang buhay na. So yan ang rules ni Pangulong Duterte mga boss, dahil hindi sa kanya daw yung pera daw yun ng mamamayan, kaya hindi niya pinapangalan yung lahat ng proyektong ginawa under sa kanyang liderato mga boss. Dito naman, ito ay pahayag ni dating Pangulong PRRD mga boss, no? Sa nakaraang election pa lang. Kaming mga Bisaya, Marcos is a weak leader. Tama nga ba si Tatay Digong? Never again at Marcoses weak leader. Mas pabor pa kayo sa NPA. Sayang boto namin sa'yo. Kayo na humusga mga boss, no? Mayroon ng mahigit 1 taon na nanungkulan itong si PBBM mga boss, no? At nakita naman natin ay agresibo siya sa pagpapaunlad sa ating bansang Pilipinas, pero mas parang mahina siya sa seguridad ng ating bansa mga boss, no? Kagaya na lang ng pagsugpo ng kriminalidad, yung tiwaling mga pulis mga boss, at yung ganitong usapin na nakialam pa at itong si BP Inday Sara Duterte mga boss, no, na i-review niya yung binigay niya doon sa mga NPA mga boss, no, na ceasefire nga. Matagal na kayo yung usapan, hindi naman nasusugpo. Bakit pa natin ulitin? Noon pa lang under sa kanyang ama mga boss ay hindi na nawala yan. Bakit ngayon ay pagbibigyan ni Pangulong PBBM? So yan nakita ni Tatay Digong mga boss, no, noon pa lang na tumakbo itong si PBBM mga boss, ay sinabi niya na yan sa mga in-stream media, sa mga report or mga interview, ay sinabi niyang weak leader daw itong si PBBM. So mayroon na siyang mahigit 1 taon na nanungkulan mga boss. Sa palagay niyo, tama nga ba si Tatay Digong na weak leader itong si PBBM, at or marami pa namang taon mga boss, no? Mayroon pang 4 years o 5 years ay marami pang patutunayan, or nag-uumpisa pa lang itong si PBBM mga boss, at lumago na rin yung ating bansang Pilipinas dahil sa mga investment na tinatag nitong ni PBBM mga boss.
At pagdating na nga lang sa seguridad ay marami sa ating mga Pilipino ang nagreklamo ngayon mga boss, no, na bumabalik na naman ang mga illegal na gawain sa Pilipinas.